So hello, Friday night ngayon. So expect natin malakas. So tingnan nyo, very busy. Average offer wait 1 minute. So wag natin patagalin to, sayang oras. Let's go. How are you today? Great. I hope you too. Yes, sir. And that's going to be $8.25. Have a good night. You too, thank you. So ito first delivery natin, double delivery siya, so parang tipong connected delivery siya. $9 for 3 miles. Ito nakuha natin yung isa, shop and deliver siya. 2 items lang naman. So going to Wingstop now. Actually hindi ito yung first na delivery natin eh. May nakuha tayo kanina, maganda sana. Magandang Uber Eats. Tapos $12, naging $16 siya for 3 deliveries. Yung dalawa sa isang store lang kukunan. Then yung isa sa Caesar's pizza, Little Caesar's Pizza. Problema yung dun sa Chinese Chinese cuisine nakalimutan ko yung pangalan. Tagal maghintay. As in ang tagal. So ginawa ko, binuksan ko na lang muna yung DoorDash. Inisip ko na lang na pagka walang maganda dito sa DoorDash na offer, so proceed ako dun sa Uber Eats. Wala, ito, may nag-offer lang ito, maganda-ganda. $9 for 3 miles, kahit 2 deliveries, okay lang. Ayun, so kinancel ko yung sa Uber Eats. Nag-proceed ako dito sa DoorDash. So ayun, nandito na tayo ngayon. Ayun lang. Yes, I did. Thank you. So yung kagaya ng incident kanina, hindi naman incident, kumbaga yung nangyari kanina is yung unang delivery, yung tatlo sana for $16. Maganda sana yun, kaya lang ayun nga, isa rin sa mga kino-consider na yung store. So for example ngayon Friday, so maraming umu-order, so dapat i-consider din yung kung ano ba yung mga stores na talagang maraming umu-order. So if for example maganda nga yung offer sa'yo, then in-accept mo, pero napunta ka naman sa for example Wingstop, yan, sobrang daming umu-order dyan, lalo pag ganito mga peak hours and weekend. So talaga mag-iintay ka talaga, magtitiis ka talaga kung talagang gusto mong mag-proceed dun sa in-accept mong offer, ganun. So ayun din yung mga iniisip din ng mga kagaya ko, mga delivery driver, na kumbaga maganda nga offer pero sobrang tagal naman ng iintay mo, so ganun din. Meron pa nga akong kumbaga na witness na nakasabay kong nag-iintay, hindi man nakasabay, mas nauna siya, so parang 20 minutes raw siya nag-iintay. So mainipin din talaga akong tao pero syempre kagaya sa ganitong linyang ginagawa ko, kailangan ko talagang habaan yung pasensya ko, kailangan kontrolin yung kumbaga emosyon ko. So yun, yung na-witness ko, talagang hindi niya na siguro talaga napigilan, talagang nagwala lang talaga.
So nagrereklamo na dun sa staff. And then nung dumating na yung order niya, talagang yung inabot sa kanya, syempre pagkakakuha niya, talagang yung higlat, kumbaga talagang agaw, hanggang sa bumagsak yung kumbaga bumagsak yung order sa sahig. Pinangatawan na lang siguro niya, talagang pinagsisipa yung order, sabay alis. Grabe. So ganun, yun yung mga kailangan talagang habaan ng pasensya, na may mga sitwasyon kasi hindi mo rin makokontrol, hindi rin makokontrol ng staff, ng store, ganun. So hindi mo rin sila masisisi, di ba? Kasi ginagawa lang din naman nila yung trabaho nila, kagaya mo. Yun. Kaya nga, ang sabi ko, pag ganyan lalabas ka, lalo pag nagda-drive or kung ano man, iwanan mo yung emosyon mo, dahil isa yan sa mga para maging hindrance, kumbaga, sa sa ginagawa mo para maging productive. So yun lang. I'm sorry. Have you already asked? Okay. I have to pick up for William and for Myri. Thank you. For William. Oh yeah, perfect. Thank you. For Julia. Yes. Thank you, Joe. For Steve. Thank you. If you can get it. Hey, buddy. It's very wobbly. Is that it? No English. No. No English. No, I'm sorry. I'm just kidding. Here you go. I'm sorry about that. Oh, it's a passport, right? Hopefully, you must do that all the time. Hi, pick up for Kirsten. Thank you. Do you have like a bag or something?
Let me give you a couple. Okay, thank you. But I think that's kind of long. Just be careful because Yeah. it might tilt. Okay. Appreciate it. Thank you. You're welcome. No English. Oh, okay, one moment. I'm just kidding. I did. What ID will you be using? Right here. Yeah, I just need. I'm sorry. No, thank you. I just need to the back of your ID. Sorry, I read the book. Okay. Have a good night. So ayan, tapos na tayo sa biyahe and pauwi na tayo ngayon. So yun, ang malakas ngayon is Uber Eats. Hindi ko palang alam kung magkano, pero mamaya ay ipopost ko na lang din ulit. And then sa DoorDash naman, nakaisa lang tayo, yung $9. Technically parang dalawa yun eh. Kasi ano siya eh, connecting deliveries eh. So dalawa, pero sa isang ano lang siya biyahe. Iyon. Wala, ang papangat ng mga binabato ng DoorDash eh. Ang Uber Eats naman, yun, bato lang ng bato. As in, walang tigil ng kakabato hanggang sa makachamba ka rin syempre. Tapos ang ano kasi sa Uber Eats, parang hindi ka papakawalan eh. So for example, kumbaga you're in the middle of a delivery for Uber Eats, siguro mga 1 minute, 2 minutes ng ano mo, ng parang estimated time of arrival mo dun sa customer, babatuhan ka na agad ng offer. Kanina nga, mga 7 minutes pa yung ETA ko sa customer, binabatuhan na ako ng offer agad eh. So ganun ka kadaming deliveries sa Uber Eats. Maraming mga supply, pero syempre makakapulot ka rin talaga ng mga magaganda. Ayun. Kaya hindi na rin nagkakaroon parang ng chance ang DoorDash na magbigay ng offer kasi dire-diretso yun sa Uber Eats. Na maganda rin naman. Compared din sa DoorDash, for example, nagbato sa'yo ng offer, so talagang obligado kang tapusin muna and then balik ka sa home base mo or kung saan man yung ano mo, preferred na parang alam mong maraming mga offers na ibabato, ganun. So may tigil. Hindi ka gaya sa Uber Eats, kahit hindi ka pa natatapos dun sa deliveries mo or sa delivery mo, babatuhan ka na ng babatuhan. So may option ka talaga na kumbaga na hindi maging idle, kumbaga. Yun lang. So ito, pauwi na tayo and gutom na ulit ako, kaya kailangan kumain ulit. And mahalaga, safe pa rin makauwi. Salamat na marami. Please subscribe, like and share. Ciao.